Magandang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig. Muli po tayong maglalakbay sa isang kwento ng puso, ng pagsubok at ng matinding pananampalataya. May mga pagkakataong ang batas ay tila bato, matigas, malamig at walang puso. Ngunit paano kung ang isang musmos na kaluluwa ang susi upang ang batong ito ay magkaroon ng buhay? At ang matinding pag-ibig ang maging daan sa isang himala na hihigit pa sa anumang nakasulat na probisyon? Humanda na po kayong damhin ang bawat pagtibok ng puso sa kwentong Tinta at Lakan, Puso ng Katarungan, na balot ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang loob ng hukuman ng lalawigan kalinaw. Tanging ang ugong ng aircon at ang mahinang paggalaw ng mga tao ang naririnig, tila ba humihinga ang buong silid sa isang ritmo ng pag-aalinlangan at pagkabahala. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Hukom Lakan sinukuan. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng marmol na mesa sa harapan niya. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagiging matatalim at mapanuri, ay tila may bakas ng matinding pagod. Bunga ng mga taon ng paghawak sa timbangan ng hustisya at ng pribadong laban niya sa kanyang sariling katawan. May higit 3 taon na ang nakalipas. Mula nang lamunin ng dilim ang kanyang mga binti, ginawa siyang bihag sa isang silya de gulong. Ang aksidente, isang bangungot na ayaw umalis, ay nagpipiit sa kanya sa isang mundo ng kirot at kawalan ng pag-asa. Dahil dito, lalo siyang nagpakapirmi sa mga batas, sa lohika at sa bawat nakasulat na probisyon. Para sa kanya, ang damdamin ay kahinaan at ang himala ay katang-isip lamang. Ngayon, sa harap niya, nakatayo si Isko Banwa, isang lalaking payat, sunog sa araw, at may mga mata na tila nawalan na ng liwanag. Hawak nito ang rehas ng akusado. Ang mga kamay ay nanginginig sa takot at pagkapagod. Inakusahan si Isko ng pagnanakaw, isang krimen na kung mapatunayan ay magtatapos sa kanyang kalayaan at magwawasak sa kanyang munting pamilya. Sa likuran ng bulwagan, halos di humihinga, nakikinig si Sinta Alunsina. Ang kanyang muka ay namumutla, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang rosaryo na tila ba ito ang tanging lubid na makakapitan niya sa gitna ng pagkalunod. Ang kanyang mga mata ay nananalangin, nagmamakaawa, at puno ng matinding pag-aalala para sa kanyang asawa at sa kanilang anak. Maari na po bang magsalita ang akusado? Tanong ni Hukom Lakan. Ang kanyang tinig ay may awtoridad na hindi matatawaran. Wala na po akong idaragdag, mahal na Hukom. Sagot ni Isko, ang tinig ay basag. Wala po akong ginawa. Pinipilit lang po nila akong umamin. Tiningnan ni Lakan ang abogado ng akusado na agad tumango. Tila sumusuko na sa laban. Napalingon naman si Hukom Lakan kay Piskal Minokawa Zamora, ang tanyag na piskal na hindi kailanman natatalo. Ang nangiti ni Zamora ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging kampante. Mukhang tapos na ang lahat, ngunit bago pa man makapagbigay ng pasya si Hukom Lakan, isang manipis, ngunit matatag na tinig ang bumasag sa katahimikan. Maghohopo po ako. Nagulat ang lahat. Lumingon si Lakan sa pinanggalingan ng tinig. Sa ikatlong hanay ng mga upuan, nakatayo ang isang batang babae, halos abot balikat lamang sa babaeng nasa tabi niya. Si Maya Pangarap, anak ni Isko, 7 taong gulang, ngunit tila labis na binagabag ng sakit. Ang kanyang balat ay maputla, ang buhok ay manipis, at ang kanyang mga braso at binti ay kasing payat ng stick. Ngunit sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng isang pambihirang determinasyon na tila hindi nabibilang sa isang bata. Si Sinta, ang kanyang ina, ay agad na hinila ang kanyang braso, nagbubulong ng Maya huwag, ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay nasa bata na. Ano ang ibig mong sabihin, Binibini? Tanong ni Hukom Lakan. Ang kanyang kilay ay nakataas, hindi makapaniwala.
Kung po pwede niyo po akong pakinggan. Simula ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may lakas. Kapag po pinakawalan niyo ang papa ko, ipapalakad ko po kayo ulit. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng bulwagan. Ang ilang tao ay nagtawanan. Ang iba ay umiling-iling. Si Piskal Zamora ay ngumiti ng mapanukso. Tila nasisiyahan sa pagkalito. Ito po ay isang seryosong paglilitis bata. Mahinahong paalala ni Lacan, ngunit may bahid ng pagkairita sa kanyang tinig. Hindi ito lugar para sa mga kwento. Hindi po ito kwento. Totoo po. Alam ko po ang isang ritual ng mga ninuno namin. Sabi po ni Lola Gunita, kaya raw po nitong pagalingin ang sakit at ang malaking paghihirap. Giit ni Maya, ang kanyang maliit na kamay ay nakaturo sa mga binti ni Lacan. Napailing si Lacan. Imposible. Matagal na siyang sumuko sa pag-asang makakalakad pa. Ngunit ang mga mata ni Maya, puno ng inosente ngunit matinding pananalig, ay tila pumukaw ng isang bagay sa loob niya. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya upang magtanong. At ano ang ritual na yan, binibini? Naglakad si Maya papalapit sa kanya. Hindi pinapansin ang paghila ng kanyang ina. Dahan-dahan, itinukod niya ang kanyang sarili sa railing ng speaker stand. Inilabas niya ang kanyang maliit na palad, malinis ngunit payat, at dahan-dahang inilapat sa balat ng binti ni Lacan na nakatakip lamang ng tela ng pantalon. Walang mahika, walang kislap, tanging ang mainit na dampi ng kamay ng isang bata. Kailangan niyo lang po kaming paniwalaan, Hukom. Bulong ni Maya, ang kanyang tinig ay halos di na marinig. At sasabihin niyo po, naniniwala ako sa kapangyarihan ng pag-ibig. Napakunot ang noo ni Lacan. Isang ritual, isang paniniwala. Ito ay purong kabaliwan. Ngunit nang dumampi ang palad ni Maya sa kanyang binti, isang pambihirang init ang biglang kumalat. Hindi lang sa kanyang mga binti, kundi pati na rin sa buong katawan niya. Isang pakiramdam na matagal nang nawala. Isang bahagyang pamamawis na tila ba may ugat na muling gumagalaw. Nagulat siya. Mabilis niyang binawi ang kanyang binti. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Isang bahagyang pananakit at pamamanhid na sinundan ng isang hindi maipaliwanag na init. Imposible, bulong niya sa sarili. Ngunit ang pakiramdam ay totoo. At ito po, sabi ni Maya, na tila sanay na sa reaksyon ng mga tao. Inilabas niya ang isang luma at basag na cellphone mula sa bulsa ng kanyang palda. Hawak niya ito ng mahigpit. Ang kanyang maliliit na daliri ay nag-type ng ilang beses. Proof po na hindi po magnanakaw ang papa ko. Ibinigay niya ang cellphone kay Lacan. Tumingin si Lacan sa screen. Isang malabo ngunit sapat na malinaw na video clip ang nagpapakita kay Isko sa Barrio Diwata. Nagkukumpuni ng bubong ng isang kapitbahay sa mismong oras na sinasabing nangyari ang pagnanakaw. Ang video ay mukhang aksidenteng nakunan. Marahil ay isang bata ang naglalaro ng telepono. Nagkaroon ng ingay muli. Ang bulwagan, ang mga pagbulong ay naging malakas na usapan. Ang pambihirang pangyayari na ito ay nagpalito sa lahat. Tumingin si Lacan kay Isko na hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang anak. Pagkatapos ay tiningnan niya si Sinta na ang muka ay halo-halo ang pag-asa at pag-alala. Si Piskal Zamora na tila ayaw maniwala sa kanyang nakikita ay bumaling kay Lacan. Ang kanyang tinig ay matalim. Mahal na Hukom, ito ay isang walang basehang pagtatangka na guluhin ang proseso. Ang isang bata at isang sira-sirang cellphone ay hindi dapat bigyan ng halaga. Ngunit ang mga mata ni Lacan ay nakapako pa rin sa screen ng cellphone at sa kakaibang init na nararamdaman pa rin niya sa kanyang binti. Ang pagkabigla ay humalo sa isang nag-uumpisang pag-aalinlangan tungkol sa buong kaso. Hindi niya maintindihan ang nangyari, ngunit ang nararamdaman niya ay hindi niya pwedeng basta-bastang baliwalain. Ipinaalam ko sa lahat, sabi ni Lacan. Ang kanyang tinig ay may bagong timbang.
na ang kasong ito ay pansamantalang ipinagpapaliban. Ang hukuman ay magsasagawa ng mas malalim na pagsisiyasat sa mga bagong ebidensya at sa mga pambihirang pangyayari na naganap dito. Nagulat ang lahat. Ang bulungan ay naging ingay ng pagtutol mula sa panig ni Piskal Zamora. Ngunit nanatiling matatag si Lacan. Ipinagpapatuloy niya ang kanyang desisyon. Sa loob-loob niya, alam niyang may nagbago. Ang isang malamig na hukuman ay biglang nabigyan ng init. At ang isang malalim na paniniwala ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso na matagal nang natutulog. Bumalik si Hukom Lacan sinukuan sa kanyang marangyang mansyon sa gitna ng isang matinding pagkalito. Ang gabi ay malamig, ngunit ang pakiramdam ng init sa kanyang mga binti ay hindi maalis-alis. Isang patuloy na paalala ng pambihirang pangyayari sa loob ng hukuman. Isang sensasyon na matagal nang hindi niya naramdaman. Isang init na kumalat mula sa punto kung saan dumampi ang malambot na palad ni Maya. Ngayon, sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, lalo itong lumitaw. Isang mahiwagang kagat na sumisiksik sa kanyang lamig. Ikiniling niya ang kanyang silya de gulong patungo sa kanyang opisina na puno ng makakapal na libro ng batas at mga medikal na diksyonaryo. Hinawakan niya ang kanyang mga binti, sinubukang suriin ang pakiramdam na iyon. Ang kanyang mga daliri ay naglakbay sa mga litid na matagal nang hindi gumagalaw. At doon, sa ilalim ng kanyang mga palad, ay may isang bahagyang pulso, isang kakaibang panginginig, na tila ba may isang natutulog na bagay. Ang unti-unting ginigising, imposible. Hindi ito pinahihintulutan ng siyensya. Ang kanyang mga doktor ay matagal nang sumuko. Sinabing ang kanyang mga ugat ay permanenteng napinsala. Ngunit narito siya. At ang init na ito ay totoo. Mas totoo pa kaysa sa malamig na katotohanan ng kanyang paralysis. Binalot siya ng pag-aalinlangan. Hukom siya, isang tao ng lohika at mga konkretong ebidensya. Ang paniniwala sa mga ritual at himala ay hindi nabibilang sa kanyang mundo. Subalit, hindi rin niya kayang tanggihan ang nararamdaman ng kanyang katawan. Nagbukas siya ng kanyang laptop, nagsimulang magsaliksik tungkol sa Ancient Healing Rituals Philippines at Childhood Leukemia Miraculous Recovery. Ang bawat search result ay nagpapahiwatig lamang ng mga kwento, alamat, at mga medikal na imposibilidad. Walang matibay na scientific basis, tanging mga pag-asa at paniniwala. Lalo siyang nabalisa. Kung hindi ito himala, ano ito? Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang araw ng kanyang aksidente. Ang pagbangga ng isang malaking truck, ang tunog ng nagkabasag-basag na metal, ang matinding sakit, at pagkatapos ay ang kawalan ng anumang pakiramdam mula sa kanyang baywang pababa. Ang isang maikli, ngunit matinding flashback ay nagpadilim sa kanyang paningin. Pinunan siya ng takot at galit. Naaalala niya ang pagtatangka niyang ilabas ang kanyang sarili mula sa durog na sasakyan, ngunit walang tugon ang kanyang mga binti. Wala. Tanging pamamanhid at kabigatan. Ang bangungot na yon ay sumusunod pa rin sa kanya at sa loob ng 3 taon, wala siyang naramdamang pagbabago. Ngayon, ang init na ito, gaano man kaliit, ay tila isang pagtataksil sa kanyang sariling katawan at sa kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Nagsimula siyang magtanong, kung posible ang ganitong sensasyon, ano pa ang iba pang imposible na maaaring maging totoo? Samantala, sa Barrio Diwata, naglalakad si Sinta Alunsina pauwi. Ang kanyang puso ay halo-halo ang pag-asa at matinding takot. Ang maliit na pag-asa na idinulot ng pagpapaliban ng kaso ay halos matabunan ng pag-aalala para kay Maya at sa mga bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Nakita niya ang ilang kababaihan na nakatingin sa kanya ng may awa. Ang iba naman ay may bahid ng paghuhusga. Magnanakaw daw ang asawa niya. Dinig niyang bulong ng isang matandang babae. At ang anak niya may sakit. Ginagamit pa sa hukuman
para lang makalusot. Nag-init ang ulo ni Sinta, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paglaban ay hindi makakatulong. Kailangan niyang maging matatag para kay Maya. Nang makarating siya sa kanilang munting bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang anak na nakahiga sa banig. Ang kanyang labi ay tuyo at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Paano po si Papa? Mahinang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay halos bulong na lamang. Niyakap ni Sinta ang kanyang anak, pilit ng ngumiti. Magiging maayos din ang lahat, anak. Pinag-aaralan pa ng hukom ang kaso. Naniniwala si Papa na malalaya siya. At si hukom po, naglakad na po ba? Tanong muli ni Maya. Ang kanyang inosenteng tanong ay tila isang matalim na kutsilyo sa puso ni Sinta. Paano niya sasabihin sa bata na ang kanyang pagtatangka ay tila isang laro lamang sa mga mata ng mga nasa hukuman? Nang gabing iyon, muling nilagnat si Maya. Nanginginig ang kanyang katawan at hirap na siyang huminga. Nagsimulang lumakas ang kabog ng dibdib ni Sinta. Alam niya na kailangan na niyang dalhin si Maya sa Ospital Pag-asa sa kabila ng kanilang kakulangan sa pera. Buong gabi siyang nagpuyat, binabantayan ng anak. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, naglakad si Hukom Lacan sa Baryo Diwata. Hindi siya nakasakay sa kanyang silya de gulong. Ginamit niya ang kanyang mga bisig upang gumapang sa putik at bato. Nais niyang makita ang lugar kung saan sinasabing naganap ang pagnanakaw. Ang Baryo Diwata ay isang magandang tanawin, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may bakas ng matinding kahirapan at kawalan ng pag-asa. Mga kubo na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at lata, mga bata na naglalaro sa lupa, at mga matatandang mukhang pagod na sa buhay. Habang naglalakad siya, narinig niya ang mga usapan ng mga tao. Sayang si Isko, mabait pa naman. Pero sabi nila, pinilit daw siyang magbenta ng lupa sa mababang halaga. Oo nga, yung kumpanya ni Doña Magayon, inaagaw na ang lahat ng lupa dito. Napatigil si Lacan, Magayon Lanao del Norte. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang pangalan ng isang makapangyarihang CEO na minsan ay may kasong malaking lupa na itinanggi niya. Ngunit ang kaso ay hindi na ituloy dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang isang bahagyang koneksyon ay nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Nang gabing iyon, dinala ni Sinta si Maya sa Ospital Pag-asa. Ang bata ay halos walang malay. Habang hinihintay niya ang mga resulta ng pagsusuri, nakaupo si Sinta sa isang sulok, nagdarasal. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding sakit. Doon sila muling nagkita. Dumating si Hukom Lacan sa ospital, hindi para magbigay ng pasya, kundi para makita si Maya. Suot pa rin niya ang kanyang silya de gulong, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na kasing lamig ng dati. Nakaramdam siya ng bahagyang guilt, ng bahagyang pagkabahala. Isang damdamin na matagal nang hindi niya naranasan. Nakipag-usap siya sa doktor ni Maya, nagtatanong tungkol sa kondisyon ng bata at kung meron bang anumang pag-asa. Ang sagot ng doktor ay malungkot. Advanced stage na ang leukemia ni Maya. Nakita ni Lacan si Sinta, nakaupo sa sulok. Ang kanyang mukha ay namumugto sa pag-iyak. Lumapit siya, dahan-dahan. Kumusta na si Maya? Mahinang tanong ni Lacan. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Tumingin si Sinta. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Malubha na po siya, Hukom. Hindi ko na po alam ang gagawin. Nakita ni Lacan ang kirot sa mga mata ng babae. Ang matinding pagmamahal ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Nakita niya ang kanyang sarili na umiwas sa ganitong damdamin sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, hindi siya isang hukom. Siya ay isang tao lamang, nakadarama ng simpatya. Ang ritual na ginawa ni Maya, simula ni Lacan, nag-aalinlangan. Saan niya natutunan yon? Tumingin si Sinta sa kanya.
may pagtataka. Ah, kay Lola Gunita po. Ang Apo Gunita Marilag, ang aming matandang manggagamot sa Baryo Diwata. Sabi po niya, ang paniniwala raw po, ang pinakamalakas na gamot. Apo Gunita Marilag. Ulit ni Lakan, ang pangalan ay tila isang sinaunang himig. Isang pambihirang sensasyon ng pag-asa, ng pagiging konektado sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili, ang nagsimulang lumago sa kanyang puso. Ito ay isang bagay na lampas sa batas, lampas sa agham, isang bagay na kailangan niyang tuklasin. Nagpatuloy ang pag-init sa mga binti ni Hukom Lakan Sinukuan, kasabay ng pangingilabot sa kanyang kalooban. Matapos ang pagbisita sa ospital at ang pakikipag-usap kay Sinta, nagkaroon ng malalim na pagbabago sa kanyang pananaw. Hindi na lang basta kaso ni Isko ang kanyang iniimbestigahan. May mas malalim pa rito, isang lambat ng mga lihim na tila nakapulupot sa kanya, sa nakaraan niya at sa kinabukasan ng isang inosenteng bata. Sa kanyang pribadong opisina, muling binuksan ni Lakan ang mga papeles ng kaso ni Isko Banwa. Nilapag niya ang mga folder sa kanyang mesa. Ang bawat pahina ay sinuri ng mas detalyado kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata, na dati puro luhika lamang, ay naghahanap na ngayon ng mga hindi pagkakapare-pareho, ng mga butas na nagpapahiwatig ng mas malalim na katotohanan. Napansin niya ang ilang discrepancies sa mga report ng pulis. Ang orihinal na oras ng insidente ay bahagyang naiiba sa mga naitala sa ibang dokumento. Ang mga pahayag ng mga saksi ay tila magkakahawig na masyado, halos parang kinopya. At ang pinakamahalaga, ang ilang pahina na dapat ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng ninakaw na gamit ay biglang nawawala. Ito ay lampas pa sa kapabayaan. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang dagundong sa katahimikan ng silid. Ito ay sadyang pagtatago ng ebidensya. Agad siyang tumawag sa isang pinagkakatiwalaang investigador, isang matandang tauhan na matagal nang kasama niya sa serbisyo. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa sitwasyon ng lupa sa Baryo Diwata. Mayroon bang malaking kumpanya na nagtatangkang kumuha ng lupa doon? At si Isko Banwa, mayroon ba siyang kaso ng lupa noon? Utos niya. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng matinding pagmamadali. Ilang oras lang ang lumipas at ang kanyang investigador ay nagpadala ng preliminary report. Confirmed. Mayroong isang malaking development company na tinatawag na Golden Harvest Properties na pinamumunuan ng isang Magayon Lanao del Norte na matagal nang nagtatangkang bilhin ang lahat ng lupa sa Baryo Diwata. At si Isko Banwa ay isa sa mga huling tumatanggi na ibenta ang kanyang maliit na lote. Ang pangalan ni Magayon Lanao del Norte ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lakan. Isang makapangyarihang pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Bigla, isang alaala ang bumalik. Hindi lang tungkol sa pagiging kilala ni Magayon sa mga transaksyon sa lupa. Mayroon pang ibang bagay. Isang matinding kirot sa kanyang ulo ang sumundot, kasabay ng isang malabong imahe. Ang isang madilim na gabi, ang ulan, ang matinding ilaw ng isang paparating na truck. Bumalik ang alaala ng kanyang aksidente. Hindi ito basta aksidente. Naalala niya ang isang itim na van na mabilis na nag-overtake. At pagkatapos ay ang biglang pagliko ng truck papunta sa kanyang linya. Hindi ito nagkataon lamang. Sinadya siyang banggain. May bumulong sa kanyang isip, isang matandang kaso ng lupa na kanyang hinawakan. Isang kaso kung saan si Magayon Lanao del Norte ang pangunahing suspect sa land grabbing. Ngunit ang kaso ay nawala sa ere, tila binura, pagkatapos ng kanyang aksidente. Parang may isang koneksyon na unti-unting lumilinaw, nakakatakot, ngunit hindi mapipigilan. Kailangan niyang makumpirma ang kanyang hinala. At mayroon lamang isang tao na maaaring magbigay sa kanya ng kasagutan tungkol sa ritual at sa kakaibang koneksyon na kanyang nararamdaman. Kinaumagahan bago sumikat ang araw,
lihim na nagtungo si Lakan sa liblib na lugar sa Baryo Diwata, kung saan nakatira si Apo Gunita Marilag. Ang kanyang silya de gulong ay nahihirapan sa mabato at bakubakong daan. Ngunit determinado siyang marating ang bahay ng matandang manggagamot. Natagpuan niya si Apo Gunita sa labas ng kanyang kubo, naghahanda ng mga halamang gamot. Ang matanda ay may puting buhok na nakapusod. Ang kanyang mga mata ay matatalim ngunit puno ng karunungan. "Alam kong darating ka, Hukom," sabi ni Apo Gunita nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang mga bagay na nakatago sa puso ay palaging nahahayag. "Gusto kong malaman ang tungkol sa ritual na ginawa ni Maya," diretsong tanong ni Lakan. "At kung bakit ko nararamdaman ang mga binti ko muli?" Tumango si Apo Gunita, ang kanyang mukha ay seryoso. "Ang ritual na yon ay isang sinaunang pagpapalitan ng enerhiya. Lakan, ang puso ng isang dalisay na bata, puno ng pagmamahal at pananampalataya, ay may kapangyarihang magbigay ng buhay. Kahit sa pinakamalamig na bato, si Maya, sa kanyang inosensya, ay nagbigay ng isang bahagi ng kanyang sarili, ng kanyang pag-asa, upang gisingin ang natutulog na buhay sa iyo." "Isang pagpapalitan?" tanong ni Lakan, nalilito. "May kapalit ba ito?" "Lahat ng malakas na pagpapalitan ay may kapalit, Lakan," sagot ni Apo Gunita. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng malalim kay Lakan. "Ang pag-asa na ibinigay sa iyo ay nagmula sa kanya. Ang kapangyarihan ng kanyang pananampalataya ay nagpatago sa iyong mga binti. Subalit, kailangan mong pakinggan ang tawag ng iyong puso. Ang katarungan ay hindi lamang nakasulat sa mga libro, kundi nakaukit din sa kaluluwa ng bawat tao. Ang malakas na pag-asa na ibinigay sa iyo ay nagmula sa kanya." Ulit ni Lakan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malalim na pagkabahala ang bumalot sa kanya. Kung nagpapalitan nga sila ng enerhiya, nangangahulugan ba itong habang gumagaling siya, mas nagiging mahina si Maya? Ang ideyang iyon ay nagpadilim sa kanyang kalooban. Hindi niya ito hahayaan. Pagbalik ni Lakan sa kanyang mansyon, naabutan niya si Ate Ginhawa, ang kanyang yaya na matagal nang nag-aalaga sa kanya, na may hawak na isang sobre. "Hukom, may nag-iwan po nito." Isang lalaking nakaitim ang buong damit, nagmamadali po siyang umalis. Binuksan ni Lakan ang sobre. Sa loob ay isang piraso ng papel, walang pangalan. Tanging mga nakasulat na salita sa Tagalog. "Huwag mong kalkalin ang nakaraan, Lakan, kung ayaw mong matulad muli sa dati. O mas masahol pa, ang iyong kapalaran ay hindi mo kayang baguhin, lalo na kung ang buhay ng iba ang nakataya." Namilog ang kanyang mga mata. Ang kapalaran niya ay ang kanyang aksidente. Ang buhay ng iba ay ang buhay ni Sinta at ni Maya. Ito ay isang direktang banta. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng matinding galit at determinasyon. Ang banta na ito ay hindi lamang nagkukumpirma sa kanyang hinala na may mas malaking puwersa sa likod ng lahat, kundi pati na rin sa katotohanang ang kanyang nakaraan, ang kanyang aksidente, ay konektado sa mga kasalukuyang pangyayari. Hindi na ito kaso lang ni Isko, hindi na lang ito tungkol sa kanyang mga binti. Ito ay isang digmaan. Isang digmaan para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa buhay ng mga taong kanyang pinapahalagahan. Ang lamig sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw, napalitan ng isang mainit na apoy ng galit at isang matinding pangako. Ang mga araw matapos ang pagpapaliban ng kaso ni Isko ay nagdala ng pambihirang pagbabago sa buhay ni Hukom Lakan Sinukuan. Ang pag-init sa kanyang mga binti na una niyang naramdaman mula sa dampi ng palad ni Maya ay unti-unting naging isang matinding kiliti, isang panginginig, at pagkatapos ay isang banayad na kilusan. Araw-araw, tinutulungan siya ni Ate Ginhawa sa physical therapy, isang gawaing matagal na niyang sinukuan.
Ngayon, iba na. Dahan-dahan lang po, Hukom. Paalala ni Ate Ginhawa, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Nararamdaman ko. O Ginhawa, bulong ni Lakan. Ang kanyang mukha ay may bakas, nang hindi makapaniwalang nangiti. Nararamdaman ko ang aking mga daliri sa paa. Nagagalaw ko sila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang pakiramdam sa kanyang mga binti. Mula sa paggalaw ng mga daliri sa paa, nagawa na niya ngayong iangat ang kanyang mga binti. At kahit na umapak ng bahagya sa sahig, gamit ang bar para suporta. Ang kanyang mga doktor, nang marinig ang balita, ay nalito at nagulat. Ang mga pagsusuri ay nagpakita ng unti-unting paggaling ng mga ugat na matagal nang sinabing patay na. Isang himala. Kung mayroon mang himala sa mundong ito, ang nagsimulang umusbong sa kanyang katawan at ang bawat paggalaw ay nagpapaalala sa kanya kay Maya sa mga inosenteng mata ng bata at sa matinding pag-asa na dala nito. Ang pagbabago sa kanyang katawan ay nagdala rin ng pagbabago sa kanyang puso. Ang malamig na pader na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho, piraso-piraso. Mas madalas na siyang bumibisita kay Maya sa Ospital Pag-asa. Hindi na lang para sa investigasyon o para sa kanyang paggaling, kundi para makita ang batang iyon na tila may hawak na susi sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, naabutan niya si Maya na naglalaro ng manika sa kanyang kama habang si Sinta ay nagbabasa ng libro sa tabi niya. "Kumusta, munting mandirigma?" Bati ni Lakan. Ang isang ngiti ay sumilay sa kanyang labi. "Hukom!" Masiglang sambit ni Maya. Kahit na ang kanyang boses ay mahina pa rin. "Naglalakad na po ba kayo?" Nangiti si Lakan. "Malapit na, Maya, dahil sa'yo. Maraming salamat." Ang mga mata ni Maya ay lumiwanag. "Sabi ko na nga po, basta maniwala lang po kayo." Umupo si Lakan sa tabi ng kama ni Maya. Nakipaglaro sa bata at nakipag-usap kay Sinta. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan niya ang kanyang pagiging hukom, ang kanyang pagkalumpo, at ang mga hamon na kanyang kinakaharap. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan sa tabi ng dalawang babae. Ang presensya ni Sinta, ang kanyang pagiging matatag sa kabila ng lahat, at ang kanyang matinding pagmamahal para sa kanyang anak ay tahimik na bumubuo sa mga bitak sa puso ni Lakan. May isang uri ng init na kumalat sa kanyang dibdib, iba sa init na nararamdaman niya sa kanyang binti. Ito ay init ng pakikisama, ng pag-aalaga. "Alam ko pong napakabait ni Isko. Hukom," mahinang sabi ni Sinta habang pinagmamasdan si Maya na natutulog. Hindi po niya magagawa ang bagay na yon. Ang tanging gusto niya lang po ay bigyan ng magandang buhay si Maya. Tiningnan ni Lakan si Sinta. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng babae. "Naniniwala ako sa iyo, Sinta, at gagawin ko ang lahat para makuha niya ang katarungan." Ngunit habang umiusbong ang pag-asa at ang kakaibang damdamin sa pagitan nila, papalapit din ang anino. Isang araw, habang papalabas si Sinta sa Ospital Pag-asa, matapos bisitahin si Maya, sinalubong siya ng isang lalaking nakaitim na suit, may matalim na tingin, at isang ngiting tila nagtatago ng kasamaan. Si Sitan Datu. Sinta Alunsina. Simula ni Sitan, ang kanyang tinig ay malamig. "Isang malaking pagkakamali ang hindi mo pagtanggap sa aming alok." "Hindi po ako aatras." Matatag na sagot ni Sinta, kahit na nanginginig ang kanyang kalooban. "Iyon ang mali mo," sagot ni Sitan. Ang kanyang ngiti ay lumaki. "Ang anak mo, si Maya, alam kong mahalaga siya sa'yo. Isipin mo, paano kung biglang lumala ang kanyang kalagayan? Paano kung may mangyaring masama sa kanya na hindi kayang ayusin ng mga doktor?" Namilog ang mga mata ni Sinta. Ang banta ay malinaw. Hindi niya naisip na kayang gamitin ng mga taong ito ang kanyang anak para lamang makamit ang kanilang gusto.
"Wag na wag mong gagalawin ang anak ko." Sigaw ni Sinta, ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. "Gawin mo ang nararapat, Sinta. Pigilan mo ang asawa mo sa anumang pagtatangka na guluhin ang kaso. Kasi kung hindi, baka hindi na umabot pa sa susunod na araw ang maliit mong anghel," sabi ni Sitan. At pagkatapos ay umalis, iniwan si Sinta na nanginginig sa takot at galit. Mabilis na tinawagan ni Sinta si Lakan. Ang kanyang tinig ay basag sa pag-iyak. Nagkita sila sa isang tahimik na lugar, malayo sa mga mata ng publiko. Ikinuwento ni Sinta ang lahat, ang banta ni Sitan Datu, ang paggamit ng kanyang anak bilang panakot. "Hukom, natatakot po ako." Sambit ni Sinta, ang kanyang mga luha ay umaagos. "Pakiusap, iligtas niyo si Maya. Handa akong gawin ang lahat, basta mailigtas siya." Ang galit ay umakyat sa dibdib ni Lakan. Ang paggamit ng isang inosenteng bata, isang bata na may sakit, bilang panakot, ay lampas sa kanyang pag-unawa. Ngayon, hindi na lang tungkol sa katarungan, kundi tungkol sa pagprotekta sa mga inosente. "Huwag kang mag-alala, Sinta. Hindi ko hahayaan na may mangyari kay Maya." Matatag na pangako ni Lakan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "At hindi ka aatras. Iyan ang gusto nila. Hindi natin sila bibigyan ng kasiyahan." Mula noon, mas naging agresibo ang paghahanap ni Lakan ng katotohanan. Gumamit siya ng mga lihim na koneksyon mula sa kanyang mga dating kasamahan sa intelligence at sa private sector. Nais niyang malaman ang lahat tungkol kay Sitan Datu. Ang impormasyon ay dumating ng mabilis. Si Sitan Datu ay isang fixer at legal counsel para sa malalaking korporasyon na sangkot sa mga kontrobersyal na pagkuha ng lupa. Siya ang mastermind sa likod ng mga pananakot at pagmamanipula sa mga lokal na komunidad. At ang pangalan ng kanyang pinakamalaking kliyente ay si Magayon Lanao del Norte, ang CEO ng Golden Harvest Properties. Ang parehong Magayon na ang pangalan ay kanyang narinig sa Barrio Diwata at ang may koneksyon sa kanyang aksidente. Habang iniimbestigahan ni Lakan si Sitan Datu, nakakita siya ng isang lumang file sa kanyang database. Isang confidential report na hindi niya nabuksan noon. Ito ay tungkol sa isang failed assassination attempt sa isang prominenteng opisyal ng gobyerno. Ang detalye ay hindi gaanong malinaw, ngunit ang petsa ay ilang araw bago ang kanyang aksidente. May isang nakalakip na blurry na CCTV footage. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Ang footage ay nagpapakita ng isang sasakyan na pilit na binabangga ang kanyang sasakyan. At doon, sa isang sulok ng footage, sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, ay may isang anino ng babae. Hindi malinaw ang mukha, ngunit ang kanyang tindig at ang kanyang presensya ay nagbigay ng pamilyar na pakiramdam. Ang babaeng iyon ay tila pinagmamasdan ng lahat. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi bago siya nawala. Para kay Lakan, ang larawan ay malinaw na. Si Sitan Datu ay hindi ang tunay na mastermind. Siya ay isang tauhan lamang at ang pamilyar na anino sa footage ay nagpapahiwatig ng isang mas malaki, mas mapanganib na kaaway. Ang pag-asa na umusbong sa puso ni Hukom Lakan Sinukuan ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na pakiramdam ng pagmamadali at pagkadismaya. Ang banta ni Sitan Datu kay Sinta at Maya ay nagtulak sa kanya upang kumilos ng mas mabilis, mas agresibo. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nakasalubong ng isang hindi nakikitang pader, isang puwersa na mas malaki kaysa sa inaakala niya. Isang linggo matapos ang pagpapaliban ng kaso, isang opisyal na memo ang dumating kay Lakan na nagsasaad na magkakaroon ng panibagong hearing para sa kaso ni Isko Banwa sa loob lamang ng 3 araw. Kasama sa memo ang isang pahayag mula kay Piskal Minokawa Zamora na nagdedeklara na mayroon silang bagong ebidensya at mga saksi na hindi na mapasusubalian
na magpapatunay sa pagkakasala ni Isko. Nagulat si Lacan. Si Minokawa, ang kanyang dating kasamahan, ang piskal na kilala sa kanyang integridad, ay tila nagbago. Ang kanyang pahayag ay puno ng lamig at determinasyon na tila ayaw nang bigyan ng anumang puwang para sa pag-aalinlangan. Alam ni Lacan na mayroong pumipilit kay Minokawa na tila may nagdidikta sa bawat galaw nito. Naisip ni Lacan na kailangan niyang kausapin si Minokawa. Personal. Sa gitna ng gabi, nagtungo siya sa opisina ng piskal na abutan itong nagtatrabaho pa rin. Ang mga mata ni Minokawa ay mapupula. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit ang kanyang tindig ay matigas. Minokawa, ano ito? Direktang tanong ni Lacan habang nakatayo sa labas ng pintuan ng opisina ni Minokawa. Ang pagtayo ay isa ng hamon para sa kanya, ngunit ginawa niya ito upang ipakita na hindi siya mahina. Hukom Lacan! Tugon ni Minokawa. Ang kanyang tinig ay malamig at formal. Hindi na po tayo sa hukuman. Wala po kayong karapatang makialam sa aking trabaho. Huwag kang magkunwari, Minokawa. Giit ni Lacan. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Kilala kita. May pumipilit sa'yo. Sino? Tumindig si Minokawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala pong pumipilit sa akin, hukom. Ginagawa ko lamang ang aking trabaho. Kung patuloy po kayong manggugulo, mapipilitan po akong i-report kayo sa Judicial Council. Maaring mawalan kayo ng lisensya, Lacan. Hindi na kayo dapat makialam sa kasong ito. Ang katotohanan ay malinaw. Si Isko Banwa ay nagkasala. Ang banta ni Minokawa ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang isang dating kaibigan ay tila naging kaaway. Naintindihan ni Lacan ang kahulugan ng mga salita ni Minokawa. Kung patuloy po kayong manggugulo, hindi lang siya ang pinupuntirya, kundi ang kanyang career, ang kanyang kredibilidad. May mas malaking puwersa ang nagtutulak dito. Isang puwersa na kayang manipulahin kahit ang isang piskal na kasing tapat ni Minokawa. Dahil dito, mas naging porsigido si Lacan sa kanyang imbestigasyon. Tinawagan niya si Mang Tony, isang matandang imbestigador na matagal nang nagretiro ngunit may malalim na koneksyon sa ilalim ng lupa. Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol kay Isko, kay Maya, kay Sitan Datu, at kay Minokawa. Golden Harvest Properties, Lacan? Tanong ni Mang Tony sa kabilang linya. At si Magayon Lanao del Norte? Naku, delikado yan, hukom. Hindi lang yan simpleng negosyante. May mga koneksyon yan sa mga matataas na opisyal, sa pulis, at may sariling hukbo pa nga daw sa Mindanao. Kailangan ko ng patunay, Mang Tony, sabi ni Lacan. Kailangan kong patunayan na may illegal na transaksyon sa lupa ang Magayon at na si Sitan Datu ang kanyang tauhan sa pagmamanipula sa mga tao. Ilang araw ang lumipas at ang mga impormasyon ay nagsimulang dumating. Nakuha ni Mang Tony ang kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon sa lupa sa Barrio Diwata, na pinipilit ang mga residente na ibenta ang kanilang mga ari-arian sa mababang halaga. May mga signature doon na halatang pinilit at may mga pangalan ng mga opisyal ng lupa na matagal nang may bahid ng korupsyon. Ang lahat ng ito ay dumadaan sa Golden Harvest Properties at ang kanilang legal counsel, si Sitan Datu. Isang gabi, habang sinusuri ni Lacan ang mga dokumentong ito sa kanyang opisina, may isang folder na nahulog mula sa isang lumang cabinet. Ito ay isang confidential file na may label na Unresolved Case, Sinukuan Vito Unknown Perpetrators. Ito ay tungkol sa kanyang aksidente. Hindi pa ito ganap na nabubuksan mula nang mangyari ang trahedya. Sa loob ng folder ay may isang lumang printout ng isang group photo sa isang charity event. Ang petsa? Ilang araw bago ang kanyang aksidente, ang kanyang mga mata ay lumipad sa mga mukha ng mga taong nasa larawan. Mga kilalang personalidad, mga politiko, mga negosyante. At doon, sa gitna ng lahat, nakangiti, ay si Magayon Lanao del Norte. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kamera, kundi sa isang direksyon, sa kung saan
Nakatayo si Lakan noong oras na yon, isang malamig, kalkuladong tingin. Tila ba nakikita ni Lakan ang kanyang sarili na naglalakad sa event na yon. At sa paglingon niya, nakita niya si Magayon, nakangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay may matalim na pagbabanta. Hindi niya ito napansin noon o pinili niyang baliwalain. Ngayon, malinaw na ang lahat. Si Magayon ang tunay na mastermind. Hindi lang siya ang nasa likod ng kaso ni Isko at ng pagkuha ng lupa sa Barrio Diwata. Siya rin ang nasa likod ng kanyang aksidente. Gusto niyang mawala si Lakan dahil si Lakan ang humahawak sa mga kasong maaaring magwasak sa kanyang imperyo. Ang katotohanan ay humampas kay Lakan na parang kidlat. Ang babaeng nasa likod ng pagnanakaw ng lupa, ang nagbabanta sa buhay ni Maya, ang nagmamanipula kay Minokawa, at ang nagpaparalisa sa kanya ay iisa. Ang galit ay umapaw sa kanyang dibdib na tila ba isang sumasabog na bulkan. Ang kanyang mga binti na unti-unting gumagaling ay nanginig sa matinding emosyon. Kinailangan ni Lakan ng mas maraming ebidensya. Kailangan niyang itali si Magayon ng direkta sa kaso ni Isko at sa pagtatangka sa kanyang buhay. Gumamit siya ng mga dating kasamahan sa National Bureau of Investigation, mga taong hindi pa nabibili ng kapangyarihan ni Magayon. Ngunit ang bawat impormasyon na kanyang nakuha ay nagpapakita kung gaano kalalim ang impluwensya ni Magayon. May mga opisyal na pinaswelduhan, may mga politiko na sinuportahan, may mga negosyante na inutangan. Isang buong sistema ng katiwalian ang binuo niya. Ang bawat pinto na kinakatok ni Lakan ay tila isinasara sa kanyang mukha. Ang paghahanap ng ebidensya ay naging isang walang katapusang labanan sa isang hindi nakikitang kalaban. Isang gabi, habang nagmamaneho si Lakan pauwi mula sa isang pakikipagpulong sa kanyang mga contact, napansin niya ang isang itim na SUV na sumusunod sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon. Pinabilis niya ang kanyang sasakyan, ngunit ang SUV ay patuloy na sumusunod. Hindi pinapansin ang mga traffic rules. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Lakan. Hindi ito basta pagsubaybay. Ito ay isang babala. Nang makarating siya sa kanyang mansyon, huminto ang SUV sa tapat ng kanyang gate. Wala namang lumabas. Pero nang lumabas si Lakan sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang maliit na sobre na nakasiksik sa wiper ng kanyang windshield. Walang return address, walang pangalan. Binuksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay isang litrato ni Sinta at Maya na nakangiti, naglalakad sa labas ng Ospital Pag-asa. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na mga salita. Sa malalaking letra, kung gusto mong manatiling ligtas ang iyong mga mahal sa buhay, tigilan mo na ang paghuhukay. Hindi mo kayang labanan ang kasamaan na mas malakas pa sa'yo. Nalaglag ang larawan mula sa kanyang mga kamay. Lumuhod si Lakan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa matinding takot at galit. Ang larawan ng nangiting Maya, ang kanyang inosenteng mukha, ay nagpabalik sa kanyang alaala sa banta ni Sitan Datu. Hindi na lang siya ang target. Ngayon, ang buhay ni Sinta at ni Maya ay nasa panganib. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding kawalan ng pag-asa. Paano niya lalabanan ang isang kaaway na kayang gawin ang lahat, na walang kinikilalang batas at kayang saktan ang mga pinakamamahal niya? Ang larawan ni Maya at Sinta, kasama ang nakasulat na banta, ay tila sumakal sa puso ni Hukom, Lakan Sinukuan. Ang pagbabanta ay hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa 2 taong na ngayon ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang takot na mawala ang mga ito ay mas matindi pa kaysa sa anumang sakit na kanyang naramdaman mula sa kanyang paralysis. Ang takot na ito ay mabilis na nagkatotoo. Kinagabihan, habang binabantayan ni Sinta si Maya sa kanilang munting kubo sa Barrio Diwata, biglang lumala ang kondisyon ng bata. Nagsimulang manginig ng matindi ang buong katawan ni Maya
kasabay ng napakataas na lagnat. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng ningning ng pag-asa, ay lumabo at ang kanyang paghinga ay naging mabigat at hirap. "Maya, anak, gumising ka!" Sigaw ni Sinta. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Niyakap niya ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay tila dinudurog sa sakit. Ang maliit na katawan ni Maya ay tila nagliliyab sa init. Walang ibang magawa si Sinta kundi umiyak habang mahigpit. Naniyayakap ang kanyang naghihingalong anak. "Diyos ko, huwag po kayong bibitaw. Huwag po." Mabilis na tinawagan ni Sinta ang kanyang kapitbahay na agad na tumulong upang dalhin si Maya sa Ospital Pag-asa. Ang bawat sandali sa biyahe ay tila isang walang katapusang paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang kay Maya, nanalangin na sana ay umabot sila, na sana ay may magawa pa ang mga doktor. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-asa para kay Isko, ang lahat ng laban para sa katarungan ay tila nawala. Ang tanging mahalaga ay ang buhay ng kanyang anak. Dumating si Lakan sa ospital. Sa kabila ng mabilis niyang paggaling, hirap pa rin siyang gumalaw ng mabilis. Nalaman niya ang balita mula sa isang text message ni Sinta. Ang kanyang puso ay kumirot nang makita niya si Sinta. Nakaupo sa labas ng emergency room. Ang kanyang mukha ay namumugto. Ang kanyang buhok ay gulong-gulo. At ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakita ni Lakan ang kirot sa mga mata ni Sinta. Ang matinding pagdurusa ng isang ina. "Sinta." Bulong ni Lakan. Ang kanyang tinig ay may bahid ng sakit. Nag-angat ng tingin si Sinta at nang makita si Lakan, bumuhos ang kanyang mga luha. "Hukom, si Maya." "Hindi ko po alam kung ano ang nangyayari. Bigla na lang po siyang nilagnat ng matindi." Umupo si Lakan sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hinawakan ng mga kamay ni Sinta. Ngunit sa loob-loob niya, bumalik ang mga salita ni Apo Gunita. "Ang pag-asa na ibinigay sa iyo ay nagmula sa kanya. Ang kapangyarihan ng kanyang pananampalataya ay nagpatagos sa iyong mga binti. Subalit, kailangan mong pakinggan ang tawag ng iyong puso." At ang pakiramdam ng init sa kanyang binti ay lalong lumakas. Isang nakakatakot na paalala ng pagpapalitang iyon. Ang kanyang sariling paggaling ay tila may direktang koneksyon sa paghina ni Maya. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Hindi ba dapat ay masaya siya sa kanyang paggaling? Ngunit paano kung ang kapalit nito ay ang buhay ng bata? "Huwag kang mag-alala, Sinta," sabi ni Lakan. Pilit na pinatatag ang kanyang tinig kahit na ang kanyang puso ay nababalot ng takot. "Hindi natin hahayaan na may mangyari sa kanya. Hindi tayo susuko." Subalit, sa kabila ng mga salitang yon, may bahagi sa kanya ang nagsasabing maaring huli na ang lahat. Kinabukasan, kinausap ni Lakan ang mga doktor ni Maya. Ipinaliwanag nila na ang kondisyon ng bata ay lubhang kritikal, isang malaking challenge sa kanilang medical team. Ang paggaling niya ay parang himala. Ngunit ang mabilis na paghina ngayon ay nagpapahiwatig na kailangan nila ng isang mas malakas na pagpapalakas sa kanyang resistensya. Lumabas si Lakan sa silid ng doktor. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang maunawaan ang koneksyon. Bumalik siya sa opisina at inilabas ang mga libro tungkol sa folklore at indigenous healing. Sa bawat pagbabasa, lalong lumilinaw ang konsepto ng soul transfer o energy exchange na sinabi ni Apo Gunita. Ang paniniwala ay kayang magbigay ng kapangyarihan, ngunit ang isang dalisay na puso ay maaaring magbigay ng sarili nitong enerhiya ng walang malay. Ang pag-asa na ibinigay ni Maya ay tila may kaakibat na bahagi ng kanyang sariling buhay. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nagtungo si Sinta sa liblib na kubo ni Apo Gunita Marilag.
Ang matanda ay tila naghihintay na sa kanya. Alam kong darating ka, Sinta. Mahinahon na sabi ni Apo Gunita habang naghahanda ng mga herbal na gamot. Nasa bingit ng kamatayan ng iyong anak, ngunit hindi pa huli ang lahat. Apo, ano po ang nangyayari? Bakit po nagkakaganito si Maya? May kinalaman po ba ang ritual na ginawa niya kay Hukom-Lakan? Tanong ni Sinta. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Tumango si Apo Gunita. Ang puso ng iyong anak ay dalisay, Sinta. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama at ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig ay napakalakas. Nang hawak siya sa iyong payo na ang tanging lunas para sa kanyang sakit ay ang katarungan para sa kanyang ama. Ang ritual na kanyang ginawa ay isang pagpapalitan ng enerhiya. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas ng buhay ay inilipat niya sa hukom upang gisingin ang kanyang natutulog na kaluluwa at ang kanyang mga binti. Namilog ang mga mata ni Sinta. Kaya pala gumagaling si Hukom-Lakan habang lumalala naman si Maya. Iyon ang misteryo ng buhay at kamatayan, Sinta. Ang pinakamalakas na liwanag ay madalas na lumilitaw mula sa pinakamalalim na dilim. Ang sakripisyo ng inosente ay maaaring maging simula ng isang malaking pagbabago. Ngunit ngayon, kailangan mong maging mas matatag kaysa sa dati. Ang iyong pananampalataya at ang iyong pagmamahal ay ang tanging magliligtas sa iyong anak at sa hukom. Ang mga salita ni Apo Gunita ay tila isang propesiya, isang babala, at isang pag-asa. Pagbalik ni Sinta sa ospital, habang nakatitig sa kanyang anak, isang anino ang tumabon sa kanya. Si Sitan Datu. Nakangiti ito ng mapanukso. May dalang folder ng mga papeles. Maaring matulungan pa natin ang iyong anak, Sinta. Malakas na sabi ni Sitan. Sapat para marinig ng mga nasa paligid. Kailangan mo lang pirmahan ang mga papel na ito. Isuko mo ang lahat ng paghahabol para kay Isko Banwa at aalisin namin ang lahat ng kaso. Pipirmahan mo rin ang deed of sale para sa lupa ninyo. Kung pipirmahan mo ito, gagawin namin ang lahat para magamot si Maya sa pinakamahusay na ospital. Ang mga mata ni Sinta ay nanlilisik. Hindi ko po gagawin yan. Hindi ko po ipagpapalit ang dangal ng asawa ko at ang lupa namin para sa pera ninyo. May Diyos po. Kung ganoon, sagot ni Sitan, ang kanyang nangiti ay naging isang malamig na pagbabanta. Pagmasdan mo ang iyong anak na mamatay at ang asawa mo makukulong habang buhay. Ang pagiging matigas mo ang magiging dahilan ng lahat ng pagdurusa ninyo. Iniwan ni Sita ng mga papeles at umalis. Nanginginig si Sinta. Ang kanyang desisyon ay maaaring magdulot ng kamatayan sa kanyang anak. Ngunit ang pagtalikod sa katarungan ay nangangahulugan din ng pagtalikod sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Samantala, isang nakakabiglang text message ang dumating kay Lakan. Mula sa kanyang lihim na contact, Hukom, pinalitan si Minokawa Zamora. May bagong piskal na magpapatuloy sa kaso at magdadala sila ng di matututulang ebidensya bukas sa huling pagdinig. Ito ang huling hirit nila, huling laban. Nanginginig ang mga kamay ni Lakan, hindi si Minokawa. Ibig sabihin, naggamit na ni Magayon ang lahat ng kanyang koneksyon at ang di matututulang ebidensya ay nangangahulugan ng isang bagay na sadyang inihanda para tuluyang durugin si Isko. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay dumating mula sa Ospital Pag-asa. Isang tawag mula sa doktor ni Maya. Hukom-Lakan, kailangan po ninyong pumunta dito. Ang kondisyon ni Maya, kritikal na. Hindi na po namin alam kung gaano katagal pa siya. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga binti na unti-unting gumagaling ay biglang nawalan ng lakas. Si Maya, ang batang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay nasa bingit ng kamatayan. At bukas, ang huling pagdinig. Huling laban. Sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Maya at ang walang kakayahang mukha ni Sinta ang nakikita niya. Lahat ay tila nawala. Lahat ng pag-asa, lahat ng laban,
Nabalot ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan, ang opisina ni Hukom Lacan sinukuan, ngunit ang ingay sa kanyang isipan ay mas matindi pa sa anumang dagundong. Ang huling tawag mula sa ospital tungkol sa kalagayan ni Maya ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa kanyang puso. Maya, ang batang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ang nagbigay sa kanya ng sensasyon, sa kanyang mga binti, ay ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang galit kay Magayon at Sitan ay umapaw na tila ba isang dumadaloy na lava. Wala na siyang oras, kailangan niyang kumilos. Ngayon na. Sa matinding pagkabahala, naisip niya ang tungkol kay Piskal Minokawa Zamora. Alam niyang pinipilit lamang si Minokawa. Ngunit sino ang may kakayahang pilitin ang isang piskal na may malalim na integridad? Kailangan niya ng isang tao na malapit kay Minokawa. Isang tao na maaaring magbigay ng kahit kaunting impormasyon. Bigla, naalala niya si Atong Selena Ramos, isang batang piskal na dating menti ni Minokawa na kilala sa kanyang matalas na isip at matibay na prinsipyo. Bagamat alam niyang delikado ang kanyang ginagawa, nagtungo si Lacan sa apartment ni Selena sa gitna ng gabi. Naabutan niya si Selena na pagod, halatang kagagaling lang sa trabaho. Nagulat si Selena nang makita si Hukom Lacan sa kanyang pintuan. "Hukom Lacan, anong kailangan niyo po?" tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagtataka at kaba. "Selena, kailangan ko ng tulong mo," diretsong sabi ni Lacan. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng matinding pagmamadali. "Tungkol kay Piskal Minokawa, alam kong may pumipilit sa kanya at tungkol sa kaso ni Isko Banwa." Nanlaki ang mga mata ni Selena. Tila takot na takot siya. "Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Hukom." "Huwag kang magkunwari, Selena," giit ni Lacan. Ang kanyang tinig ay may matinding awtoridad. Ang buhay ng isang inosenteng bata, si Maya, ay nakasalalay dito. Ang kanyang buhay ay tila nakaugnay sa aking sarili. Kung hindi natin makuha ang katarungan, mamamatay siya. At alam kong may alam ka. Ikinuwento niya ang tungkol sa pag-init ng kanyang mga binti, ang tungkol kay Maya. Napabuntong hininga si Selena, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Pipinilit po si Ate Mina, Hukom. Natatakot po siya. May hawak po sila sa kanyang pamilya." Yumuko siya, tila nahihiya. "Pero meron po si Ate Mina, isang contingency plan, isang USB drive. Sabi niya po, kung may mangyari sa kanya o kung kailangan ng katotohanan, ilabas ko raw po iyon. Nakatago po sa luma niyang private office sa lumang archives." "Lumang archives?" Ulit ni Lacan. Ang kanyang puso ay bumilis. Ito ang lugar kung saan niya nakita ang litrato ni Magayon ilang araw bago ang kanyang aksidente. Nagpasalamat siya kay Selena at agad na umalis. Ang bawat sandali ay mahalaga. Nagtungo si Lacan sa lumang archives, isang abandonadong gusali na matagal nang hindi ginagamit. Ginamit niya ang kanyang lumang security clearance para makapasok. Ang lugar ay madilim, maalikabok, at puno ng mga lumang kahon at papeles. Ang simoy ng amoy ng lumang papel at alikabok ay bumalot sa kanya. Kakaiba ang pakiramdam sa lugar na ito. Nagsimula siyang maghanap. Ang kanyang mga mata ay nanunungaw sa bawat sulok, bawat istante. Hinanap niya ang lumang opisina ni Minokawa, isang maliit na kwarto na matagal nang hindi nabubuksan. Ang pinto ay may kalawang at hirap niyang mabuksan. Sa loob, ang mga gamit ay puno ng alikabok. Tila matagal nang inabandona. Naghahanap siya sa bawat cabinet, bawat drawer. Walang USB. Bigla, may narinig siyang mga yabag sa labas. Papalapit. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang mataas na istante ng mga lumang libro. Nakikita niya ang dalawang lalaki na nakaitim, may matatalim na tingin, at may mga baril sa kanilang baywang, mga tauhan ni Sitan Datu. Sabi niya, nandito raw ang hukom.
Bulong ng isa. Kailangan nating hanapin ang anumang ebidensya na hawak niya. Nanginginig si Lacan sa kanyang pinagtataguan. Halos mahuli na siya. Alam niyang malapit na siyang makatuklas ng isang bagay na napakahalaga. Ngunit kailangan niyang maging maingat. Nang makaalis ang dalawang lalaki, muling lumabas si Lacan. Napansin niya ang isang lumang desk. Sa ilalim ng deck, mayroong isang maliit na espasyo sa sahig. Sinubukan niya itong buksan. Isang manipis na tabla ang unti-unting lumuwag. Sa ilalim nito, may isang maliit na kahon. Binuksan niya. At doon, nakita niya ang isang maliit, itim, at naka-encrypt na USB drive. May label itong Mina's Legacy at isang petsa, ngunit hindi pa rin sapat iyon. Habang naghahanap, naalala ni Lacan ang isang lumang kaso na kanyang hinawakan, isang kaso ng land grabbing kung saan si Magayon Lanao del Norte ang pangunahing suspect. Ang kaso ay hindi natuloy dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa kanyang aksidente. Sa isang sulok ng lumang opisina, merong isang kahon na may label na personal. Sa loob, nakakita siya ng isang lumang file na may label na Hukom Sinukuan, Accident Report. Hindi ito ang opisyal na report. Ito ay tila isang personal na koleksyon ng ebidensya ni Minokawa. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga litrato ng kanyang durog na sasakyan, mga diagram ng aksidente, at isang serye ng mga sipi ng pagpapatotoo. Isang partikular na pagpapatotoo mula sa isang Jane Doe, isang naglalakad lamang sa lugar, ay nagbanggit na nakita niya ang isang babaeng may magarang damit at matatalim na tingin na nakikipag-usap sa driver ng truck ilang sandali bago ang insidente. Ang paglalarawan ay hindi malinaw, ngunit merong isang idinagdag na sketch ng mukha na may matalim na cheekbones at mata. Ang sketch ay may malaking pagkakahawig kay Magayon Lanao del Norte. Ang galit ay umapaw sa dibdib ni Lacan na tila ba isang dumadaloy na lava. Ang sketch, kasama ang lahat ng kanyang natuklasan, ay nagkumpirma ng kanyang pinakamalaking takot. Si Magayon Lanao del Norte, ang walang awa na negosyante, ang nasa likod ng lahat ng kanyang pagdurusa at ngayon ay ang pinanggalingan ng paghihirap ni Sinta at ni Maya. Ang lahat ng kaso ng land grabbing, ang mga pananakot, ang pagmamanipula kay Minokawa, at ang kanyang sariling aksidente ay konektado sa iisang ugat ng kadiliman. Bumalik siya sa desk. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinasalpak ang USB drive sa kanyang lumang laptop. Kinailangan niya ng password. Sinubukan niya ang pangalan ni Minokawa, ang birthday nito, ngunit wala. Pagkatapos, naalala niya ang isang pamilyar na pangalan, ang palayaw na ginagamit ni Minokawa noong bata pa sila, Mina. At ang taon na siya ay sumumpa bilang isang piskal. Nag-type siya at bumukas ang drive. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang bawat folder. Nakita niya ang mga encrypted files. Sa loob, natuklasan niya ang isang treasure trove ng ebidensya. Mga recording ng pag-uusap sa pagitan ni Sitan Datu at Magayon. Nagpaplano ng mga ilegal na transaksyon sa lupa sa Barrio Diwata. Mga bank transfer statement na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na inilipat sa mga account ng mga opisyal ng gobyerno at pulis. At ang pinakakagulat-gulat, isang sulat na pirmado ni Magayon Lanao del Norte na nag-uutos kay Sitan Datu na tanggalin ang hadlang sa isang partikular na kaso ng lupa, ang kaso na pinanghahawakan ni Lacan bago ang kanyang aksidente. Malinaw na ang kanyang pagiging hadlang sa mga plano ni Magayon ang naging sanhi ng pagtatangka sa kanyang buhay. Ang USB ay naglalaman din ng isang personal na liham mula kay Minokawa na naka-address kay Lacan. Sa liham, ipinaliwanag ni Minokawa ang kanyang paghihirap, ang mga banta sa kanyang pamilya, at ang panginginig niya sa kapangyarihan ni Magayon. Humingi siya ng tawad at sinabi niyang umaasa siyang ang USB na yon ang magiging daan sa katotohanan.
Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganun ang reaksyon ni Minokawa. Hindi siya traidor, kundi isang biktima rin. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Mga patunay na magpapabagsak kay Magayon Lanao del Norte at sa kanyang imperyo ng kasamaan. Ngunit ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang napakabigat na pabigat sa kanyang puso dahil ang bawat linya, bawat pangalan ay nagpapahiwatig ng lalim ng katiwalian na kanyang kinakaharap. Hindi ko hahayaan na manalo ka, Magayon. Bulong niya, ang kanyang tinig ay may matinding galit at determinasyon. Hindi mo na muling sisirain ang buhay ng sinuman. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpupursigi, isang masakit na kurot sa kanyang puso ang naramdaman niya. Isang biglaang paghina. Napansin niya ang kanyang mga binti na unti-unting gumagaling ay tila nawawalan ng enerhiya. Ang init na kanyang nararamdaman ay bahagyang kumupas. Napatingin siya sa oras. Gabi na. Ang kondisyon ni Maya. Ang propesiya ni Apo Gunita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasalpak niya ang USB drive sa isang ligtas na encryption device. Gumawa ng maraming kopya at inilagay ang mga ito sa iba't ibang ligtas na lugar. Hindi niya hahayaan na mawala ang mga ebidensyang ito. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang contact sa NBI at ipinaliwanag ang kanyang natuklasan. Inatasan silang kumilos agad. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang tawag, muling nagring ang kanyang telepono. Ito ay mula sa Ospital Pag-asa. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. "Hukom Lakan, kailangan po ninyong pumunta dito agad," sabi ng nurse sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Si Maya, malubha na po ang kanyang kondisyon. Nagkaroon po siya ng seizure. Hindi na po namin alam kung gaano pa katagal siya." Sige nang Sinta, halos himatay na po sa labis na pag-aalala. Nalaglag ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang pagod at ang matinding emosyon ay biglang bumalik, mas matindi kaysa dati. Ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas at siya ay napaupo sa kanyang silya de gulong. Ang USB drive ay nasa kanyang kamay. Hawak niya ang lahat ng ebidensya upang iligtas si Isko at ibagsak si Magayon. Ngunit si Maya ay nasa bingit ng kamatayan. Sumilay sa kanyang isipan ang mukha ni Maya, ang inosenteng ngiti nito, ang matinding pag-asa na ibinigay nito sa kanya. At sa kabilang banda, ang mukha ni Sinta, puno ng luha, nagmamakaawa para sa kanyang anak. All is lost. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumalot sa kanya. Hindi niya magawang pumili. Ang pagdinig bukas ng umaga, ang kanyang pag-asa, ang kanyang katarungan, ang kanyang paggaling, at ang buhay ni Maya. Sa sandaling iyon, hindi siya isang hukom. Siya ay isang tao lamang na nahaharap sa pinakamahirap na pagpipilian ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang tawag mula sa Ospital Pag-asa ay tila isang busina ng kamatayan na sumasakal sa hininga ni Hukom Lakan Sinukuan. Hindi niya kayang bitawan ng telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Si Maya. Ang inosenteng Maya, ang batang nagbigay sa kanya ng pananampalataya, ay ngayon ay humihinga na ng napakahirap. Ang buong mundo niya ay tila gumuho. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang silya de gulong patungo sa ospital. Sa bawat pagpihit ng gulong, ang kanyang puso ay kumalabog ng mas matindi. Kasabay ng matinding pakiramdam ng pagkakasala. Ang kanyang paggaling ay tila nauugnay sa paghina ni Maya. Isang malaking pagpapalitan. Ang liwanag sa kanyang buhay ay nagmula sa unti-unting pagkawala ng liwanag sa buhay ni Maya. Pagdating niya sa emergency room, bumungad sa kanya ang nakakapanindig balahibong katahimikan. Nakita niya si Sinta, nakaluhod sa sahig, mahigpit na nakayakap sa maliit na kama ni Maya. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa mukha ni Sinta. Ang kanyang tinig ay basag sa pag-iyak habang binubulong ang pangalan ng kanyang anak.
Ang mga doktor at nurse ay abala sa paligid ng kama ni Maya. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang pag-asa. Maya, anak ko, huwag mo kaming iiwan. Bulong ni Sinta. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Pakiusap, lumaban ka. Para kay Papa, para sa atin. Nilapitan ni Lakan si Sinta. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makatayo, gamit ang railing ng kama bilang suporta. Hinawakan niya ang balikat ni Sinta. Ang kanyang binti ay nanginig sa pagod at matinding emosyon, ngunit nanatili siyang matatag. Sinta! Bulong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng sakit. Hindi tayo susuko, lalaban tayo. Umangat ng tingin si Sinta. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Paano, hukom? Wala na po. Wala na po kaming magawa. Si Maya, wala na po siyang laban. Niyakap ni Lakan si Sinta. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding kirot. Mayroon pa, Sinta. Kailangan nating lumaban. Lalaban tayo para kay Isko. Lalaban tayo para sa katarungan. At lalaban tayo para kay Maya. Tumingin siya sa natutulog na mukha ni Maya. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang daliri. Ito ang paraan para ibalik sa kanya ang pag-asa, Sinta. Kailangan niyang makita na nanalo tayo. Kailangan niyang makita ang katarungan. Sa sandaling iyon, hindi siya isang hukom. Siya ay isang lalaki na handang gawin ang lahat para sa isang inosenteng bata at sa kanyang ina. Sa gitna ng kanyang sariling pagdurusa, may isang matinding determinasyon ang umusbong sa kanyang puso. Kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig, bumalik si Lakan sa hukuman ng lalawigan Kalinaw. Ang umaga ay malamig, ngunit ang loob ng hukuman ay mainit. Puno ng mga tao. Ang bawat sulok ay may mga reporters, mga curious onlookers, at mga taong may sariling interes sa kaso. Ang bulwagan ay umuugong sa mga bulungan at pag-uusap. Pagpasok niya, nakita niya si Piskal Minokawa Zamora. Nakaupo si Minokawa, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod at pag-aalala. Tumingin ito kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay halo-halo ang takot at kahihiyan. Naiintindihan ni Lakan ang kalagayan ni Minokawa, ang laban nito sa pagitan ng kanyang propesyon at ng kanyang konsensya. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang babaeng nakaupo sa VIP section, nakangiti ng mapanukso, si Magayon Lanao del Norte. Suot nito ang isang mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tila ba hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Tumingin si Magayon kay Lakan at ang kanyang ngiti ay lumaki. Isang ngiting puno ng panunuya at paghamak. Lumpo. Tila bulong ng kanyang mga mata. Ano ang magagawa mo? Ang galit ay muling umakyat sa dibdib ni Lakan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ito ang oras para sa damdamin. Ito ang oras para sa laban. Nagsimula ang pagdinig. Isang bagong piskal na halatang baguhan at kabado ang humarap sa hukuman. Binasa nito ang bagong ebidensya, isang koleksyon ng mga pinaghihinalaang pahayag ng mga saksi at mga dokumento na nagpapatunay na si Isko Banwa ay nakita sa lugar ng krimen at may kasaysayan ng pagnanakaw. Ang lahat ay tila maayos at halos imposible ng mapasusubalian. Ipinakita rin nila ang isang video footage na bagamat malabo ay nagpapakita ng isang lalaking kamukha ni Isko na tumatakbo palayo sa pinangyarihan ng krimen. Mahal na hukom, sabi ng piskal. Ang kanyang tinig ay may matinding kumpiyansa. Malinaw na ang lahat. Si Isko Banwa ang may kasalanan. Ang mga tao sa bulwagan ay bumulong-bulong. Si Isko, na nakatayo sa harap ng hukuman,
ay tila nawalan na ng pag-asa. Napatingin siya kay Lacan, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Lumabas si Lacan sa kanyang silya de gulong at dahan-dahan, gamit ang suporta ng kanyang desk, ay tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginig, ngunit nanatili siyang matatag. Ang lahat ay nagulat. Ang kanyang pagkilos ay nagdulot ng gulat at paghanga. Mahal na hukom, simula ni Lacan. Ang kanyang tinig ay malakas at matatag, nagpapahiwatig ng kanyang dating awtoridad. Ang mga ebidensya na ito ay pekeng-peke, hindi ito ang katotohanan. Protesta, mahal na hukom, sigaw ni Magayon na biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang hukom na ito ay nagtatangkang guluhin ang proseso ng hustisya. Wala na siyang karapatang magsalita. Ngunit binaliwala ni Lacan si Magayon. Ang video footage na yan ay manipulated. Ang mga pahayag ng mga saksi ay pinilit o binayaran. At ang kasong ito ay bahagi lamang ng isang malaking operasyon ng land grabbing na pinamamahalaan ng isang individual na may malalim na koneksyon sa politika at sa mga kriminal na elemento. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng bulwagan. Ang mukha ni Magayon ay namutla. At ang individual na yan, patuloy ni Lacan, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Magayon. Ay walang iba kundi si Ginang Magayon, Lanao del Norte. Nagulantang ang buong bulwagan. Ang mga photographers ay nagpipindot ng kanilang mga kamera. Ang mga reporters ay mabilis na nagsusulat. Ang mukha ni Magayon ay naging abo. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Ito ay walang basihang akusasyon, sigaw ni Magayon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ito ay isang personal na paghihiganti. Hindi ito personal na paghihiganti, Magayon, sabi ni Lacan. Ang kanyang tinig ay may matinding lamig. Ito ay katarungan. At mayroon akong mga ebidensya na magpapatunay sa lahat ng aking sinasabi. Kinuha niya ang USB drive mula sa kanyang bulsa. Nang makita ang USB drive, namutla si Magayon. Isang matinding takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Isang nakakapanindig balahibong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Oh, Lacan!" sabi ni Magayon. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panunuya. "Ang akala mo ba ay may magagawa ka sa akin? Ako? Ako ang nagpapatakbo ng lahat dito. Ang batas ay nasa ilalim ng aking kamay. Ang hustisya ay ang aking laruan." Tumawa siya ng malakas, isang tawa na walang kaluluwa. "At tungkol sa iyong aksidente? Oo, ako ang may pakana. Ikaw, na isang hambog na hukom, na ayaw sumunod sa akin. Kaya ko gawin ang lahat, Lacan. Hindi mo ko kayang kalabanin." Ang kanyang diretsahang pag-amin na may paghamak at pagmamayabang ay nagdulot ng matinding gulat sa buong bulwagan. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang iba ay nagalit. Ang mukha ni Minokawa ay namutla sa gulat at takot. Tumingin si Magayon kay Lacan. Ang kanyang nangiti ay puno ng paghamak. "Ngayon, Lacan, kahit na ano pa ang ebidensya mo, ano ang magagawa mo? Ikaw ay isang lumpo lamang na sumusubok lumaban. Ano ang magagawa mo laban sa akin?" Ang mga salita ni Magayon ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Kasabay nito, ang telepono ni Sinta na nasa labas ng hukuman at naghihintay ay biglang nagring. Isang tawag mula sa Ospital Pag-asa. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Sa kabilang linya, ang tinig ng nurse ay basag at puno ng pagmamadali, na nagpapahiwatig ng pinakamasamang balita tungkol sa kondisyon ni Maya. Ang lahat ng pag-asa ay tila naglalaho. Ang pag-amin ni Magayon Lanao del Norte na mayabang at puno ng paghamak ay tila sumabog sa loob ng hukuman ng lalawigan kalinaw. Ang mga bulungan ay naging ingay ng galit at pagkabigla. Wala ni isa ang umasa na ang isang makapangyarihang negosyante ay magtatangkang aminin ang kanyang mga krimen sa gitna ng hukuman sa harap ng napakaraming saksi.
Ngunit para kay Magayon, ang kanyang kapangyarihan ay sapat na upang supilin ang sinuman, kahit ang batas. Tumingin si Hukom-Lakan sinukuan kay Magayon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang banta sa telepono, ang pagbaba ng kondisyon ni Maya, ang tawa ni Magayon. Ang lahat ay tila nagpapahiwatig na nawawala na ang lahat. Ngunit sa halip na sumuko, isang bagong apoy ang nagliyab sa puso ni Lakan. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para kay Isko, para kay Sinta, at para kay Maya, at para sa hustisya na matagal nang inaapi. Hindi ka mananalo, Magayon, matatag na sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kapangyarihan mo ay nagmula sa kasamaan, at ang lahat ng may kasamaan ay may katapusan. Hawak ang USB drive. Sinimulan ni Lakan ang kanyang presentasyon. Hindi na niya kailangan ng pagpayag ng hukuman. Nagsimula siyang i-project ang mga dokumento, ang mga audio recording, at ang mga bank transfer statement sa malaking screen sa likuran niya. Bawat pag-click niya ay isang malalim na sugat sa imperyo ni Magayon. Ipinaliwanag niya kung paano ginamit ni Magayon si Sitan Datu upang manipulahin ang mga residente ng Baryo Diwata. Paano pinilit ang mga ito na ibenta ang kanilang mga lupa, at paano pinalabas na magnanakaw si Isko upang makamit ang kanilang mga plano. Ito ang recording ng pag-uusap ni Sitan Datu at Magayon Lanao del Norte, sabi ni Lakan, at pinatugtog ang isang audio file. Ang boses ni Magayon malinaw at malamig ay narinig ng lahat. Nagbibigay ng direktang utos kay Sitan Datu na tanggalin ang hadlang at gumawa ng paraan upang mapilitan si Isko na umalis. Ang bulungan ay lumakas, kasabay ng pagkagulat ng mga tao. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ay nang ipresenta ni Lakan ang mga ebidensya tungkol sa kanyang aksidente. Ipinakita niya ang liham ni Magayon kay Sitan Datu, ang sketch ng Jane Doe, at ang mga bank transfer sa driver ng truck na nakasangkutan ng aksidente. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang pagtatangka sa aking buhay ay direktang inutos ni Magayon Lanao del Norte. Ang kaso ni Isko Banwa ay hindi lang simpleng pagnanakaw. Ito ay bahagi ng isang malaking operasyon ng land grabbing, at ang sino mang humadlang sa kanila ay papatayin. Habang ipinapakita ni Lakan ang mga ebidensya, ang mukha ni Magayon ay naging abo, ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawala. Ngunit bago pa man niya matapos, isang matinding tinig ang umalingaw-ngaw sa pintuan ng hukuman. Hindi po ito totoo. Ginagamit lang po nila ako. Ang lahat ay napalingon. Sa pintuan, nakatayo si Sinta Alunsina. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit, ngunit ang kanyang tindig ay matatag at matapang. Narinig niya ang tawag sa ospital, ngunit sa halip na sumuko sa kanyang takot, isang malalim na pag-ibig para sa kanyang asawa at anak ang nagtulak sa kanya upang lumaban. Sa pagdinig niya ng boses ni Lakan na nangangailangan ng tulong, hindi niya kayang manatili na lang. Ginang Alunsina, gulat na sabi ng piskal. Mahal na hukom, sabi ni Sinta, lumapit sa speaker stand. Ako po ang asawa ni Isko Banwa at gusto ko pong magbigay ng pahayag. Pinayagan ni Lakan si Sinta. Sa kanyang mga salita, inilarawan ni Sinta ang kanilang simpleng buhay sa Baryo Diwata, ang matinding pagmamahal ni Isko sa kanyang pamilya, at ang pangarap niya para kay Maya. Ikinuwento niya ang mga pananakot ni Sitan Datu, ang pagtatangka nitong bilhin ang kanilang lupa sa murang halaga, at ang banta sa buhay ni Maya. Ang kanyang bawat salita ay puno ng emosyon, ng sakit, at ng matinding pagmamahal na tila ba naramdaman ng lahat ang kanyang pinagdadaanan. Sinasabi po nila na magnanakaw ang asawa ko. Sabi ni Sinta, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng galit. Ngunit ang totoo, sila po ang magnanakaw. Sila po ang kumukuha ng lahat ng aming pag-aari, ang aming dignidad, at ang aming buhay. Ang tanging krimen po ng asawa ko ay ang pagiging mahirap
at ang pagtanggi na sumuko sa inyong kasamaan. Ang bulungan ay nagpatuloy. Ang mga tao ay naantig sa pagpapatotoo ni Sinta. Ang mukha ni Magayon ay lalong naging abo. Ang kanyang galit ay halata. Ngunit bago pa man makatapos si Sinta, isa pang pambihirang pangyayari ang naganap. Sa pintuan ng hukuman, lumitaw si Apo Gunita Marilag, ang matandang manggagamot kasama ang kanyang tungkod. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng isang aura ng sinaunang karunungan at kapangyarihan sa loob ng hukuman. Ang kapangyarihan ng batas ay kailangan ng puso ng tao, sabi ni Apo Gunita. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Ang batang iyon, si Maya, ay hindi lamang nagbigay ng kanyang inosenteng pag-asa kay Hukom Lakan. Nagbigay siya ng isang bahagi ng kanyang sarili, ng kanyang lakas ng buhay, upang gisingin ang natutulog na kaluluwa ng hukom at ang natutulog na katarungan. Ang kanyang ritual ay isang pagpapalitan ng buhay, isang manifestasyon ng paniniwala na ang pag-ibig at katarungan ay kayang lumampas sa anumang sakit. Nagulantang ang lahat. Ang pagpapatotoo ni Apo Gunita ay tila nagbigay ng bagong dimensyon sa kaso, isang bagay na lampas sa lohika at batas. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Hindi na po ako makatiis. Lumingon ang lahat. Si Piskal Minokawa Zamora, na matagal nang tahimik at putlang-putla, ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Mahal na hukom, gusto ko pong magpatotoo. Ang lahat po ng sinasabi ni Hukom Lakan ay totoo. Pinilit po ako ni Ginang Magayon. May hawak po sila sa aking pamilya. Pero hindi ko na po kayang makita ang ganitong kawalang katarungan. Naglakad si Minokawa papalapit sa speaker stand. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilabas niya ang kanyang sariling USB drive na naglalaman ng mga kopya ng mga ebidensya at karagdagang impormasyon na nagpapaliwanag sa lalim ng impluensya ni Magayon sa loob ng sistema. Ang kanyang pagpapatotoo na may kasamang luha at pagsisisi ay ang huling dagok sa depensa ni Magayon. Ang mukha ni Magayon Lanao del Norte ay naging pula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang demonyo na nagngingit-ngit. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga plano ay naglaho. Hindi ito totoo. Sigaw ni Magayon. Ang kanyang boses ay basag sa galit. Mga sinungaling kayo, walang makakatalo sa akin. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Sinubukan niyang tumakbo papalabas ng hukuman, ngunit huli na ang lahat. Agad na pumasok ang mga pulis na nakaposisyon na sa labas ng hukuman, sa utos ni Lakan bago pa man siya pumunta sa ospital. Hinuli nila si Magayon Lanao del Norte at si Sitan Datu na nakaupo sa likuran ng bulwagan at dinala ang mga ito palabas ng hukuman sa gitna ng matinding ingay at mga flashes ng kamera. Ang bulwagan ay puno ng ingay, ngunit ngayon, ito ay ingay ng pagdiriwang, ng tagumpay. Ang mga tao ay nagpalakpakan, ang iba ay umiyak sa kagalakan. Si Isko Banwa, na nakatayo sa harap ng hukuman, ay tila hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Ngunit para kay Lakan at Sinta, ang laban ay hindi pa tapos. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pag-asa. Ngunit may malaking takot pa rin sa kanilang mga puso. Ang buhay ni Maya. Ito ang tanging nasa isip nila. Ang hiyawan ng katarungan sa loob ng hukuman ng lalawigan Kalinaw ay tila isang matamis na himig na pumawi sa lahat ng sakit at pagdurusa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang laban, nagtagumpay ang katotohanan. Ngunit para kina Hukom Lakan Sinukuan at Sinta Alonsina, ang tunay na tagumpay ay nasa labas ng hukuman, sa isang silid ng ospital kung saan nakasalalay ang buhay ni Maya. Sa harap ng hukuman, ipinahayag ang pasya. Si Isko Banwa ay idineklarang walang sala. Libre,
inosente. Ang mga luha ay umagos sa kanyang mga mata habang binuksan ang pinto ng kanyang selda. Sa labas, naghihintay si Sinta. Tumakbo si Isko. Ang kanyang mga braso ay nakabukas at mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa. Ang kanilang pagtatagpo ay puno ng matinding kaligayahan, isang kaganapan na matagal nilang ipinagdasal. Ang mga luha ni Sinta na dating puno ng takot at sakit ay ngayon ay luha ng matinding kagalakan. Sinta, anak natin, kumusta na si Maya? Tanong ni Isko, ang kanyang tinig ay basag sa pag-iyak. Lalaban tayo, Isko, para kay Maya, sagot ni Sinta habang mahigpit na nakayakap sa kanyang asawa. Sa gitna ng mga pagbati at mga kamera, tumayo si Lakan gamit pa rin ang suporta ng kanyang desk. Tumingin siya sa mga mamamahayag at sa lahat ng naroroon. Sa araw na ito, simula ni Lakan, ang kanyang tinig ay may matinding kapangyarihan at emosyon. Nakita natin kung paano nagtagumpay ang katarungan. Ngunit nakita rin natin kung paano ang mga tao na may kapangyarihan ay kayang baluktutin ang katotohanan at apihin ang mga walang kalaban-laban. Huminga siya ng malalim. Dahil sa mga kaganapan sa kasong ito at sa personal na pagbabago na aking naranasan, nais kong ipahayag ang aking pagbibitiw bilang hukom ng hukuman ng lalawigan Kalinaw. Nagulat ang lahat. Ang kanyang desisyon ay isang pambihirang hakbang, ngunit sa kanyang puso, alam niya na ito ang tama. Ang kanyang pananaw sa batas ay nagbago na. Hindi na siya kayang manatili sa isang sistema na tila madaling manipula ng mga ganid sa kapangyarihan. Kailangan niya ng ibang paraan para makatulong. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang nakasulat sa mga batas. Patuloy ni Lakan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga tao. Nakasulat ito sa puso ng bawat tao, sa ating konsensya at sa ating kakayahang makinig sa hinaing ng iba. Ito ang aral na aking natutunan mula sa isang inosenteng bata. Ang lahat ay nagpalakpakan. Ang kanyang desisyon ay ginawa ng may buong paggalang at pag-unawa. Habang inaasikaso ang pagbibitiw ni Lakan, ipinasok ang 2 sasakyan ng pulis sa harap ng hukuman. Inilabas si Magayon Lanao del Norte at Sitan Datu na may posas sa kanilang mga kamay. Ang mukha ni Magayon ay puno ng matinding galit at hantid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan si Lakan. Ngunit ngayon, wala na siyang kapangyarihan. Ang kanyang imperyo ay gumuho na. Si Sitan Datu naman ay nakayuko. Ang kanyang dating kumpiyansa ay nawala na. Ang kanilang pagkahuli ay nagbigay ng kaganapan sa katarungan. Ngunit para kina Lakan at Sinta, ang tunay na laban ay nasa Ospital Pag-asa. Nagmadali silang pumunta sa ospital. Habang papalapit sila, naramdaman ni Lakan ang kakaibang kiliti sa kanyang mga binti, ang init na nagpahiwatig ng kanyang paggaling. Naglakad siya. Sa una ay nanginginig, pagkatapos ay naging matatag ang kanyang mga hakbang. Ang bawat hakbang ay isang pananampalataya, isang pag-asa. Nang makarating sila sa silid ni Maya, nakita nila ang mga doktor na abala pa rin. Ang mukha ni Maya ay maputla pa rin. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Nakaluhod si Isko sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak. "Kumusta na po si Maya?" tanong ni Sinta. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kritikal pa rin po, Ginang Alonsina," sagot ng doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Hindi po namin alam kung gaano pa siya katagal." Nang marinig iyon, bumagsak ang balikat ni Sinta. Ang lahat ng kagalakan mula sa paglaya ni Isko ay tila nawala. Dahan-dahang lumapit si Lakan sa kama ni Maya, gamit ang kanyang sariling mga binti. Tumingin siya kay Sinta at ngumiti ng may pag-asa. Sa sandaling iyon, ang kanyang paggaling ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para kay Maya.
Ikinuwento ni Lacan ang sinabi ni Apo Gunita tungkol sa pagpapalitan ng enerhiya. Sabi ni Apo Gunita, "Sinta, ang paggaling ko ay konektado sa pag-asa ni Maya. Kung gumagaling ako, nangangahulugan na may pag-asa pa rin." Hinawakan ni Lacan ang maliit na kamay ni Maya. Ang kanyang mainit na palad ay dumampi sa malamig na balat ng bata. Sa sandaling iyon, may isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa kamay ni Lacan at dahan-dahang kumalat sa buong katawan ni Maya. Ang mga doktor at nurse ay nagulat. Si Sinta at Isko ay hindi makapaniwala. Ang mukha ni Maya, na dating puno ng sakit, ay unti-unting lumiwanag. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang paghinga ay naging normal. At pagkatapos dahan-dahan, binuksan ni Maya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata, na dating malabo, ay ngayon ay maliwanag, puno ng inosenteng kagalakan. "Papa, Mama," mahina niyang bulong. At pagkatapos, ay tumingin siya kay Lacan. "Hukom, naglalakad na po kayo." Ang lahat ay napaluha, isang himala. Ang imposible ay naging posible. Ang kanyang paggaling ay hindi lamang nagdala ng liwanag sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ni Maya. Ang pagkumpleto ng paggaling ni Lacan ay tila ang huling piraso ng isang puzzle, nagtatapos sa pagpapalitan ng enerhiya na nagsimula nang ilapat ni Maya ang kanyang kamay sa binti ni Lacan sa hukuman. Ngayon, si Maya, na nagbigay ng kanyang pag-asa, ay muling binabalik ang lakas ng kanyang buhay. Niyakap ni Sinta si Maya. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kagalakan. Niyakap din ni Isko ang kanyang anak, nagpapasalamat sa Diyos at sa lahat ng taong tumulong sa kanila. Tiningnan ni Lacan si Sinta. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kanilang mga puso ay nagkaisa sa isang natatanging koneksyon, isang koneksyon na nabuo sa gitna ng pagdurusa at ngayon ay lumiwanag sa gitna ng himala. Ang pamilya ay muling nagkasama, ngunit alam ni Lacan at Sinta na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pa silang dapat harapin, ngunit ngayon, mayroon na silang lakas at pag-asa upang harapin ang anumang pagsubok. Ang liwanag ay bumalik. Ang liwanag ay unti-unting bumalik sa buhay ng lahat matapos ang matinding bagyo. Ang himala ng paggaling ni Maya at ang pagtagumpay ng katarungan ay nagbukas ng mga bagong landas para kina Hukom Lacan Sinukuan at Sinta Alunsina. Makalipas ang ilang buwan, lubusan nang nakapaglakad si Lacan. Ang bawat hakbang niya ay isang patunay ng kanyang pambihirang paggaling at ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ngunit ang kanyang paggaling ay hindi lamang pisikal. Ang malamig na hukom na dati ay tanging batas. Ang pinaniniwalaan ay nagbago na. Ngayon, mas pinapahalagahan niya ang puso, ang konsensya at ang diwa ng tao. Ang batas ay dapat na nagsisilbi sa tao, hindi ang kabaligtaran, sabi ni Lacan sa isang lecture sa isang malaking unibersidad. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng inspirasyon. Hindi na siya nakaupo sa kanyang silya de gulong, kundi nakatayo sa harap ng klase, naglalakad ng malaya. Ang kanyang mga dating kasamahan ay naroroon din na mangha sa kanyang pagbabago. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga probisyon, kundi sa pag-unawa sa kalagayan ng bawat tao, sa pagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan, at sa pagprotekta sa mga inosente. Ang kanyang desisyon na magbitiw sa pagiging hukom ay isang malaking pagsubok sa kanya, ngunit alam niya na ito ang tamang landas. Tinanggihan niya ang lahat ng alok na bumalik sa hukuman o sa anumang posisyon sa gobyerno. Sa halip, pinili niyang maging propesor ng batas na nagtuturo ng isang bagong pananaw sa katarungan, isang katarungan na may puso. Ang kanyang mga lecture ay puno ng mga kwento tungkol sa mga taong kanyang nakasalamuha. Lalo na ang kwento ni Isko at ni Maya
na nagbigay sa kanya ng pinakamalaking aral. Ngunit ang pagbabago ni Lacan ay hindi lamang sa kanyang propesyon. Ang kanyang puso, na matagal nang sarado, ay unti-unting bumukas. Mas madalas na siyang bumibisita kina Sinta at Maya sa Barrio Diwata. Hindi na lamang ito tungkol sa obligasyon, kundi tungkol sa tunay na pagmamahal at pangangalaga. Ang munting bahay ni Sinta sa Barrio Diwata ay naging isang kanlungan ng kapayapaan. Si Isko, matapos siyang mapawalang sala, ay muling nagsikap. Nakuha niya ang kanyang lupa at nagtrabaho ng masigasig. Nagbukas si Sinta ng isang maliit na tindahan sa kanilang bahay, nagbebenta ng mga kakanin at mga handicraft na gawa ng mga kababaihan sa kanilang baryo. Tumulong si Lacan sa kanya, hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang kaibigan, isang katuwang. Nakita siya ng mga kapitbahay na naglilinis ng tindahan, nagbubuhat ng mga gamit, at nakikipag-usap ng masigla sa mga tao. Ang kanyang presensya ay nagdala ng pag-asa at inspirasyon sa Barrio Diwata. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo si Lacan at Sinta sa labas ng tindahan, pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa kalye. Si Maya, na patuloy na gumagaling, ay isa sa mga masiglang naghahabulan. Ang kanyang buhok ay muling lumago, ang kanyang balat ay may kulay na, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Bagamat kailangan pa rin niya ng regular na check-up, ang kanyang paggaling ay isang himala sa mga doktor. "Salamat, Hukom Lacan," mahinang sabi ni Sinta habang nakatingin sa malayo. "Kung hindi po dahil sa inyo, wala na po kaming pamilya, wala na po si Maya." Hinawakan ni Lacan ang kamay ni Sinta. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata ng babae. Hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. "Hindi, Sinta. Salamat sa iyo. Ikaw at si Maya ang nagligtas sa akin. Pinagaling niyo hindi lang ang aking mga binti, kundi pati na rin ang aking puso." Namilog ang mga mata ni Sinta. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Sa bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan, ang kanilang mga kaluluwa ay tila naging magkakaugnay. Ang kanilang pagmamahalan ay umusbong sa gitna ng sakit at pagdurusa. Isang pagmamahalan na hindi hinanap, kundi natagpuan. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa bawat sulyap, naramdaman nila ang matinding pagmamahalan na matagal nang nakatago. Dahan-dahang lumapit si Lacan at dahan-dahan ding lumapit si Sinta. Ang kanilang mga labi ay nagdampi, isang halik na puno ng pag-asa, ng paggaling at ng pangako. Hindi ito isang halik na puno ng matinding pagnanasa, kundi isang halik na puno ng matinding pagmamahal, ng pagtanggap, at ng pangako ng isang kinabukasan na magkasama. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi madali. Si Lacan, isang dating hukom mula sa isang prominenteng pamilya, at si Sinta, isang simpleng ina mula sa Barrio Diwata. Ngunit ang pag-ibig ay walang kinikilalang antas sa buhay. Ito ay ang nagbigay sa kanila ng lakas, ng pag-asa, at ng tunay na kaligayahan. Nagpatuloy ang paggaling ni Maya. Ang kanyang pagiging masigla at ang kanyang walang sawang pagngiti ay ang pinakamalaking regalo para sa kanilang dalawa. Naging ganap na pamilya sila, hindi lamang sa dugo, kundi sa puso at sa diwa. Isang gabi, habang nagbabasa ng kwento si Lacan kay Maya, naabutan sila ni Sinta. Si Maya, na mahimbing na natutulog, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Lacan. Tiningnan ni Lacan si Sinta. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Hindi ko akalain na makakahanap pa ako ng ganitong kapayapaan, Sinta," bulong ni Lacan. "Ang buhay ko ay puno ng mga ng mga batas. Ngunit ngayon, ang puso ko ay puno ng pag-ibig. At ikaw at si Maya ang nagbigay niyan sa akin." Niyakap ni Sinta si Lacan. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kaligayahan. "Hukom Lacan, ang pag-ibig po ay ang pinakamalaking batas. At ito po ang batas na nagpagaling sa ating lahat.
Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, alam nila na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ang kasamaan ni Magayon Lanao del Norte ay nagturo sa kanila ng isang mahalagang aral. Ang paglaban para sa katarungan ay isang walang katapusang proseso. At ang pagprotekta sa kanilang pamilya ay isang responsibilidad na kanilang patuloy na haharapin. 1 taon na ang lumipas mula nang huling bumangon ang araw sa hukuman ng lalawigan Kalinaw. Nagdadala ng bagong simula. Ang mga alaala ng sakit at pagdurusa ay nananatiling bahagi ng kanilang kwento, ngunit ngayon ay nababalutan na ito ng ningning ng pag-asa at pag-ibig. Sa isang silid-aralan ng University of Kalinaw, nakatayo si Prof. Lakan sinukuan sa harap ng isang klase na puno ng mga estudyanteng nakikinig ng may paghanga. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa karunungan at pasyon. Walang bakas ng pagkalumpo na dating nagpipiit sa kanya. Naglalakad siya ng buo, nagbibigay ng mga puntos sa batas na hindi lamang nakasulat sa aklat, kundi nakaukit din sa puso ng bawat tao. Ang batas ay isang sandata, paliwanag ni Lacan. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Maari itong gamitin upang ipagtanggol ang inosente o sirain ang mga walang kapangyarihan. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa may sala, kundi sa pag-unawa sa kalagayan ng bawat isa, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at sa pagliligtas sa mga nasa bingit ng kawalan. Ang kanyang mga estudyante ay nakikinig ng mabuti. Inspirasyon ang hatid ng bawat salita. Ang dating malamig na hukom ay naging isang beacon ng pag-asa at sangkatauhan sa loob ng legal na mundo. Sa Baryo Diwata, ang buhay ay namumukadkad na parang isang bagong bulaklak pagkatapos ng ulan. Sa maliit na bahay ni Jacinta, abala sila sa pang-araw-araw na gawain, ngunit puno ng pagmamahalan. Si Maya, ang kanilang munting anghel, ay ngayon ay masigla na. Ang kanyang buhok, na dating manipis, ay ngayon ay makapal at kumikinang sa sikat ng araw. Ang kanyang muka ay puno ng tawa at kagalakan, walang bakas ng matinding sakit na kanyang pinagdaanan. Bagamat regular pa rin ang kanyang mga check-up, ang mga doktor ay nagpapahayag ng kanilang pagkamangha sa kanyang pambihirang paggaling. Isang hapon, naabutan ni Lacan si Sinta at Maya sa sala. Si Maya ay nakaupo sa sahig, abala sa pagpipinta ng kanyang paboritong kulay, ang kulay ng pag-asa, dilaw. Ang kanyang canvas ay puno ng mga masiglang kulay, naglalarawan ng isang pamilya na naglalakad sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Isang lalaki, isang babae, at isang batang babae na mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Sa tabi ng lalaki ay isang silya de gulong na tila nagpapaalala sa nakaraan, ngunit sa likod ng lahat, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Tingnan mo po, Papa Lacan, masiglang sigaw ni Maya habang ipinapakita ang kanyang gawa. Ito po tayo, masaya po tayo. Yumuko si Lacan at niyakap si Maya. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kaligayahan. Si Sinta naman ay lumapit at niyakap silang dalawa. Ang tatlo ay mahigpit na magkakayakap. Isang pamilya na nabuo sa gitna ng pagsubok na ngayon ay mas matatag kaysa kailanman. Ang ganda naman ng gawa mo, anak, mahinang sabi ni Sinta habang hinahalikan ang ulo ni Maya. Sa kasagsagan ng kanyang kaligayahan, hindi rin nakalimutan ni Lacan at Sinta ang kanilang mga pinagmulan. Isang araw ng piyesta sa Baryo Diwata, lumahok sina Lacan, Sinta at Maya. Kasama rin nila si Isko na muling nakabangon sa buhay. Nakakuha si Isko ng trabaho bilang construction worker at unti-unti niyang binubuo muli ang kanilang buhay. Nagtayo rin siya ng isang maliit na tindahan para kay Sinta na nagbebenta ng mga produkto mula sa kanilang baryo. Ang mga residente ng Baryo Diwata ay masaya.
Ang kanilang mga lupain na inagaw ni Magayon ay naibalik na sa kanila. Ang mga pananakot at pagmamalupit ay nagtapos na. Tiningnan ng mga tao sina Lakan at Sinta ng may paghanga at paggalang. Hindi na lang sila nakita bilang isang hukom at isang simpleng ina, kundi bilang mga bayani na nagdala ng pag-asa at katarungan sa kanilang komunidad. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Maya, naupo sina Lakan at Sinta sa balkonahin ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang milyon-milyong bituin na kumikinang sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay mainit. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Sinta, bulong ni Lakan habang hinahawakan ang kamay ni Sinta. Ang buhay ko ay puno ng kapangyarihan at karangalan, ngunit napakalamig. Pero ngayon, sa piling mo at ni Maya, nakita ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Napangiti si Sinta. Ang buhay po ay parang bituin, Lakan. Kahit gaano kadilim ang kalangitan, may liwanag pa ring sumisikat. At ang liwanag na yon ay ang pag-ibig. Maya, siya ang nagbigay ng liwanag na yon sa akin, sabi ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Hindi niya lang pinagaling ang aking mga binti. Pinagaling niya ang aking puso. Tinuruan niya ako na maniwala sa himala, sa kapangyarihan ng pag-ibig, at sa katarungan na lampas sa nakasulat na batas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa bawat sulyap, naramdaman nila ang matinding pagmamahalan na kanilang natagpuan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lumampas sa anumang pagsubok, anumang hirap, at anumang sakit. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang isang kwento ng dalawang tao, kundi isang kwento ng pag-asa, ng pananampalataya, at ng paggaling. Sa huling sulyap, nakita ang pamilya na naglalakad sa dalampasigan habang papalapit ang sikat ng araw. Si Lakan, si Sinta, at si Maya, magkahawak ang mga kamay. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa, ng pananampalataya, at ng pagmamahal. Ang kanilang kwento ay patuloy na isusulat, isang kwento ng puso ng katarungan, kwento ng pag-ibig, isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa puso, at ang tunay na katarungan ay laging may kaakibat na habag. Ang kanilang kinabukasan ay maliwanag, puno ng pag-asa at ng walang hanggang pagmamahalan. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang huling kabanata ng ating kwento. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na katarungan ay hindi lamang nasa mga libro ng batas, kundi nasa puso rin ng bawat isa. Ang pag-ibig, pananampalataya at habag ay may kapangyarihang pagalingin ang anumang sakit, pisikal man o emosyonal, at baguhin ang mga pusong matagal nang nagpapakalamig. Ang isang musmos na kaluluwa na may dalisay na pananampalataya ay maaaring maging susi sa isang himala na hihigit pa sa anumang inaakala natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay tumagos sa inyong mga puso ang bawat emosyon at aral na aming ibinahagi. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.